Banal na Santatlo, larawan ng tunay na pagkakaisa. Ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo o tinatawag natin sa Ingles na Solemnity of the Most Holy Trinity. Sa kapistahang ito ay ipinagdiriwang natin kung paanong si Jesus ay hindi nag-iisa sa kanyang misyon sa sangkatauhan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Upang maihanda ang kanyang mga alagad para sa kanilang misyon sa hinaharap, sinabi ni Jesus sa kanila kung paanong sa paglisan niya, mararanasan pa rin nila ang kanyang presensya at pagkilos sa makabagong paraan sa tulong ng Espiritu Santo. Ang gawain ng Espiritu Santo ay isang pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Ang Espiritu ay hindi naman aagawin sa mga alagad ang kanilang mga dapat gawin, kundi upang suportahan sila at bigyang inspirasyon bilang isang tagapagtulong. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, napagtanto nila na ang kanilang misyon ay pagpapatuloy din na kung ano ang ginawa ni Jesus at naranasan nila ang matinding pagkakaisa ng puso na mas malakas pa kaysa anumang naisip nila noon. Sa Katekismo ng Iglesia Katolika, sinasabi na ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang kasaysayan ng daan at ng paraan na ginagamit ng tunay at kaisa-isang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo upang ipakilala ang sarili, makipagkasundo sa mga tao na lumayo dahil sa kasalanan at nakiisa sa kanila. Sa bahaging ito, ipinaliliwanag sa maikling paraan kung papaano nagpapahayag ng misteryo ng pinagpalang Trinidad, kung papaano ipinahayag ng Iglesia ang aral tungkol sa misteryong ito, at kung papaano sa pamamagitan ng pagsugo ng Anak at Espiritu Santo, isinasagawa ng Diyos Ama ang kanyang magiliw na balak ng paglalang, pagtubos at pagpapabanal sa tao. Ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos ay naihayag sa ating lahat sa pamamagitan ng pagkakaisa ng Banal na Santatlo. Ang Banal na Santatlo ang nagbibigay halimbawa sa atin kung paano tayo mabubuhay bilang isang komunidad. Iisang misyon ang ginanap sa atin ng Banal na Santatlo. Ninais ng Ama na tayo ay makabalik sa Kanya. Kaya't isinugo ng Ama ang Kanyang anak na si Jesus at ipinadala niya ang Espiritu Santo upang tayo'y higit na maliwanagan at matanggap ang katotohanang ipinahayag ni Jesus. Sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo, hinahayaan natin na tayo ay maging daluyan din ng grasya ng Diyos upang maging kaisa sa gawaing misyon ng Banal na Santatlo. Ang misyong maging daan ng pagkakasundo at pagkakaisa, paggalang sa kakayahan ng bawat isa, maging daan ng kapayapaan at pagkakaunawaan, maging instrumento ng pagtatatag ng Kristiyanong komunidad. Tinuturuan din tayo ng Santissimo Trinidad na matutong igalang ang ating pagkakaiba-iba at pwedeng mangyari ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Sa kapistahan ng Banal na Santatlo,
na larawan ng tunay na pagkakaisa at komunidad, inaanyayahan tayo na makibahagi sa buhay ng banal na Trinidad. Bilang mga Katolikong binyagan, paano natin isasabuhay ang larawan ng banal na Santatlo? Una, sa pamilya, na kung saan ay pinaiiral ang pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa. Kinikilala at pinagayaman ang mga potensyal ng bawat isa at mga kakayahang bukod tanging taglay ng bawat miyembro ng pamilya. Ikalawa, sa kapitbahayan o pamayanan kung saan umiiral ang pagmamalasakit sa kapwa, handang magbahagi na kung anong meron sa kanya at nagsusulong ng mga programang makatutulong sa ikagaganda at ikaaangat ng buhay sa pamayanan. Ikatlo, sa parokya, kung saan marami ang naghihikayat na magsimba, maglingkod at maglaan ng oras sa mga gawaing espiritual at pagpapalalim ng pananampalataya.